Marami pa rin akong nakikita sa comment section and may mga nag-PM pa din sa akin about sa affidavit of support nga daw. Paano nga ba daw kumuha nito? And ano-ano yung mga requirements na kakailanganing i-provide ni sponsor para makakuha ng affidavit of support or yung tinatawag na AOS. Bago natin sagutin yung mga katanungan na yan, ano nga ba yung affidavit of support and kailan nga ba natin kailangan ng affidavit of support and guarantee? An affidavit of support is a legal document that serves as a formal declaration from a person stating that they will provide financial assistance to another individual. So, kung ikaw ay lalabas ng bansa, magta-travel ka, hindi ikaw yung bumili ng ticket, hindi ikaw yung nag-provide ng hotel accommodation mo, and merong magsusupport sa'yo ng financial means mo sa pag-travel mo, o yung tinatawag na may magsusponsor sa travel mo, kakailanganin mo ng affidavit of support dahil isa ito sa mga requirements. Minsan kung halimbawa ang pupuntahan mong bansa ay kailangan ng visa, isa to sa mga requirements pag nag-apply ka ng visa or tourist visa, let's say, and then visit visa. And isa rin to sa pinaka-importanting dokumento na kailangan meron ka para sa immigration purposes. Pag nalaman ng immigration officer na may nag-sponsor sa biyahe mo, ay hahanapan ka ng affidavit of support and guarantee. So, ano-ano nga ba yung mga requirements para makakuha ka ng affidavit of support? Kailangan yung sponsor mo makakapag-provide siya ng financial documents. Unang-una na dyan, ang proof of income. Another one is bank statements. Or pwede din naman ang employment certification galing sa sponsor mo. Another thing is yung information mo, traveler's information. Kailangan ng passport. Siyempre, kailangan ng visa kung may visa yung pupuntahan mo na bansa. Or any travel-related documents galing sa yon, ikaw mismo na magta-travel. Kailangan mo ding i-provide ang dahilan ng pagbiyahe mo, kung tourist pa, and other things like itinerary, flight tickets, and hotel reservations. Isa din yan sa kailangan mong ipasa pag kukuha ka ng affidavit of support. Another thing is identification, tulad ng government-issued or valid IDs, galing sa'yo, traveler, and galing sa sponsor mo. Sunod na katanungan na sasagutin natin, where can I get the affidavit of support? Saan nga ba tayo pwedeng mag-request ng affidavit of support? Isa na dyan sa private lawyer. Pwede kang mag-consult sa lawyer, mag-draft ng affidavit para maging legal siya. Kung hindi naman kaya ang private lawyer, punta ka sa public attorney's office or PAO. And then, pa-assist ka kung paano nga ba magpa-draft ng affidavit of support. Kasi libre lang sa mga public attorney's office. Now, paano naman yung template? Meron din ako nakita na paano yung template ng affidavit of support and guarantee. Meron kasing mga websites, search kayo online na nag-offer sila ng templates. Pero, it's always advisable na hingi kayo ng opinion or punta kayo sa mga legal expert para i-review yon para iwas problema. And then, paano yung pag-process ng pagkuha or pag-request ng affidavit of support? Kailangan yan, una munang gawin is drafting. Yung binanggit ko kanina, prepare the affidavit of support using the information na na-mention ko kanina. After ng drafting, next is notarization. Pag ang sponsor mo ay from the Philippines, ito yung ginagawa ng karamihan eh. Papa-affidavit sila and then papa-notarize nila. Apart from that, kailangan din ng consularization. Itong consularization naman na to, kailangan to kung ang sponsor mo ay naka-based or naka-reside abroad or sa ibang bansa yung sponsor mo. The affidavit of support ay kailangan consularized by the Philippine Embassy. Ito yung tinatawag na kung halimbawang ang sponsor mo ay taga Canada, kailangan niyang pumunta sa Philippine Embassy ng Canada at kailangan niyang ipa-consularized yung affidavit of support niya. Gaano nga ba katagal bago makuha yung affidavit of support? So, ang kasagutan is depende. Minsan, a few days lang, minsan ay naabot ng a week, let's say more or less. And then kung ipapa-consularize pa nga, kagaya ng nabanggit ko kanina, baka madagdagan pa, baka maging more than a week. So, depende siya.
how much will it cost? Magkano nga ba yung kailangan mong gastusin or kailangan gastusin ng sponsor mo para makakuha ng AOS? Depende kung saan siya kukuha ng yung draft and kung saan siya magpapanotarize. Depende kasi sa lawyer's fee kung halimbawa kukuha ng private lawyer yung sponsor mo. For immigration purposes, ang hinihingi nilang copy is original copy. Kaya mas okay na meron ka nung mismong original copy. Meron din naman mga pagkakataon na kung saan yung traveler parang late na dadating yung AOS and meron lang silang scanned copy. And may pagkakataon na ina-accept ng immigration officer. But then again, case to case, depende sa immigration officer na matatapat sa inyo.